Po, tuloy-tuloy po tayo sa binuksan ni Pastor Rapi o sinimulan ni Pastor Rapi na series. Last Sunday, naalala po ba ninyo ano po yung bago nating series? Simula nung Sunday at simula sa buwan na to hanggang sa katapusan ng mundo. Okay, katapusan po ng taon lang naman. Okay, so a better country. Sabi nga po natin, a better country. Okay, na mas masigla, mas malakas. A better country. Okay, so ilang recap lang po, pinag-usapan natin na yung better country po na to, this is not a earthly country or nation but heavenly one. At ito po ay inihanda ng Panginoon para sa atin, mga mananampalataya prepared for believing ones. Amen o ba ron? So tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po, pag-uusapan naman natin ay kasama po to sa better country na pinag-uusapan natin, citizens of heaven. Sabihin nga po natin, citizens of heaven. Paki-check katabi mo, sabihin mo sa kanya, tagalangit ka pala. Okay, nagpapanggap ka lang na tagalupa. Okay, basahin po natin yung ating pinaka-text sa Philippians chapter 3, yung pong word po na citizens of heaven. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Manalangin po muna tayo. Panginoon, dalangin po namin sa pagpapatuloy po ng tinatalakay namin na series na A Better Country. Mas maintindihan po namin ano po ba ibig sabihin nito at ano po yung kinalaman namin sa bilang mamayan ng langit, Panginoon. Dalangin namin, hayaan po ninyo na makuha kami ng specific na salita galing po sa inyo na magpapalakas sa amin, mag-i-encourage sa amin, at talagang magpapatatag pa ng relasyon namin sa inyo at ng aming pananampalataya, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy po tayo as heaven's citizens. Number one, we are foreigners. Pakicheck nga katabi mo kung sino kamukha niyang foreigner. Yan, mga anong international at sinong foreigner yung kanyang, ang bait naman ng asawa ko. Ano? Napaka-sweet. Maganap din kayo ng ganyan, ha? Okay, so sabi po dito, 1 Peter chapter 2:11, Dear friends, I urge you, as a foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Dito po binanggit malinaw na simula po nung tayo ay na-born again, naging mananampalataya po ng Panginoon, tayo din po ay na-born into the kingdom of God. At dahil po dyan, naging parte po tayo ng mamayan ng langit. At dahil po dyan, as a Christian, we consider ourselves as a foreigner. Yan nga po. Or as sojourners of this world. Ilang mga totohanan po tungkol po sa pagiging foreigner natin. Grabe, ang ganda talaga ng katabi mo, foreigner na foreigner. Na? Number one, a foreigner is a temporary resident in a country. Tama ba yun? Kung isa kang foreigner, alam mo, sarili mo, temporary lang. Resident, example po, may mga foreigner po sa Pilipinas. Alam nila na temporary lang po yung kanilang paninirahan dito at darating yung time, pagpaso na po yung kanilang mga visa, tourist man yan, o working man yan, at kinakailangan na po nilang bumalik doon. Kasi nga po ay foreigner po sila. At the same way, ganun din po tayo. Ito po, tayo po dito sa mundong ito ay sa lupa, tama, we are a foreigner. Ganun po yung thinking natin. At meron po tayong permanent residency. At yun nga po yung tinatawag natin na heaven. Speaking of that, alam po ninyo, 5 beses na akong lumipat ng tirahan. Dito po sa Caloocan. Okay, simula po na naging resident ako ng Baltasar. Ito po, ito. Nakatira kasi ako sa isang kwarto dyan, dati dyan. Tapos lumipat ako, nagpunta naman ako ng Sangandaan. Yun yung pangalawa. Tapos sabi ko, medyo malayo lumipat po ako sa may Libis. Yan. Doon nasa Libis ako, araw-araw ako nag-swimming. Yan. Okay. Wala pang flood control project noon. Ngayon po, yung pang-apat ko, ay tama ba? 1, 2, 3. Pang-apat ko po sa Galauran. Diyan po, tumira ako dyan ng 10 years. Kapiling ko po si Pastor Jonathan Kalisaan. Talagang nagmamahalan kami. Kaya lang, nung umentra sa buhay ko si Ayang,
at napilitan kami ni Jonathan na maghiwalay. Sa sobrang sama ng loob, nagpunta po ng Aklan ngayon at nag-mission. Sana po ay naghilom na yung kanyang puso. Ang point ko lang po, yung dapat yung ganyan thinking. No? Sabi ko nga ay, Lord, gusto ko yung next na bahay ko maging permanent na po. Yun na po yung permanent home ko at maging permanent na po na resident ako doon. Pero hindi po eh. As a Christian, as citizen of heaven, dapat maintindihan natin, no. Gaano man tayo katagal dito ay temporary lang po talaga. We are a temporary resident kasi po meron tayong permanent residency at meron tayong permanent home at yun po yung langit. Palakpakan naman po natin ang ating amang nasa langit. Number 2, as foreigners, we have a temporary identity on earth. Diba? Yeah, tinatawag tayo na Pilipino. Okay? Filipino citizens. Okay, iba naman, US citizen. Diba? At yung iba nag-aspire na gusto kong maging sa better country, gusto kong maging citizen ng ganitong bansa. Pero yan po, alam natin na temporary po yan. Meron po tayong permanent identity. Okay, bukod po sa child of God, sa pinag-uusapan po natin, ang permanent identity po natin, we are citizens of heaven. Dapat po malinaw po yun. Naalala ko po yung isang Pilipino, talagang gusto niya maging US citizen at nagpunta siya sa ibang bansa, kasama yung kanyang mga tropa, kasi para sa kanila, better country yun. At 10 taon siya doon, inasikaso niya, na-process, at naging US citizen nga po siya. At sila. Pag-uwi sa Pilipinas, ni Mang Tomas, ay talagang inakbayan siya, Mang Tomas, namiss kita! Namiss ko yung kinakain nating lechon at may sausawang kapangalan mo, Mang Tomas. Sabi ni Mang Tomas, talagang feeling foreigner sa Pilipinas, oh, come on, don't call me Mang Tomas. I'm now a US citizen, I have a new name. Sabi niya, from Mang Tomas, naging Tom Cruise. Yeah? Yung isang Brad naman niya, ang pangalan niya si Deo Dorante. Nung feeling foreigner, nagpalit din ng pangalan, ang naging pangalan niya, Deodorant. Mas mabango ng konti, no? Yung isa naman, ang pangalan niya ay si Beng Gasol. At nung nagpalit, naging Ben Diesel. Okay? Si Angge Masayahin ay naging Angelina Jolie. Saan napunta yun? Okay, basta pinahanap ko lang po. No? Pero tayo po, hindi lang po tayo feeling foreigner. Kasi yun po talaga yung katotohanan. As a citizens of heaven, we are foreigner. Okay? Foreigner po tayo dito, yun nga po, sa mundo pong ginagalawan natin. At ngayon po, bilang mga foreigner, next slide bro, dapat makita natin na, ito po muna, so yung pagiging Pilipino sa Kristiyano, dapat makita natin na yung heavenly citizenship natin should be our priority. Na dapat nakita natin na, Kristiyano ako, pero Pilipino din ako. Pero ano dapat yung standard pagdating sa pamumuhay, sa values, dapat yung pagiging Kristiyano. Dati, Pilipino tayo, ang dami nating mga pamahiin, ang dami nating mga paniniwala, pero nakita natin ngayon, yung paniniwala natin, standard natin, ay nabubuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Yun na po sinusunod natin. Dati naniniwala ka sa horoscope, at tumitingin ka dati yung lucky day, lucky week, at lucky color, pero dapat po ay hindi na. Nagkaintindihan po. So dapat po ay yung heavenly citizenship, dapat yun yung nag-i-influence sa atin ng mga values na po natin. Okay? Ng klase ng pamumuhay na meron po tayo. Okay, so when we become citizens of heaven, what used to be normal becomes foreign to us. Dapat ganon. Bakit? Foreigner ka nga eh. Ano ba dati yung mga normal? Nung hindi ka pa foreigner, parang hindi ka makapaniwalang foreigner talaga katabi mo. Ang tangos ng ilon, di ba? Ano yung dati yung mga normal? Normal yung kasalanan. Ang pananaw natin, sin pa more. Normal yung kasinungalingan, normal yung cheating sa mga estudyante. Di ba? Normal yung kopyahan, chismisan, normal yung any kind of sins. Normal yan. Kasi para sa atin, yun nga yung normal eh. Pero dapat
nung naging Kristiyano tayo, ay naging foreign na yun sa atin. As a Christian, pag nakagawa ka ng, ginagawa mo yon o nakagawa ka, parang weird. Parang di normal. Dagdagan mo ng AB. Ayoko na ituloy. Di ba? Parang ganun na dapat. Uncommon na. Hindi na fit para sa atin yon. Dati ay kayo mag-asawa, partners in crime. Ngayon, partners in Christ. Prinomote ko yun, ha? Dati, durugista, naging katalista. Dati, ano ba yung new breed? Old breed, ngayon new breed. Di ko mahanapan eh. Pero ang point natin, that's the point. What used to be normal, pero dapat makita natin, hindi na normal ngayon yun. So yun po yung thinking natin dapat. What is normal to the world should be foreign to us. Tama ba? Ano yung normal sa mundo? Ginagawa nila yan, pero sa atin ay foreign na yan. Hindi na siya familiar sa atin. Di ba? May mga pagkakataon nga na pag Christian ka, ay Christian pa man din siya. Bakit? Kasi alam natin at alam din ng mga hindi Kristiyano na merong normal na klase ng pamumuhay bilang Kristiyano. Nagkaintindihan po, then, what is foreign to the world should be normal to us. Tama ba? What is foreign to the world should be normal to us. At ano dapat yung normal sa atin? Base po sa binasa natin, holy living. Sabi nga po natin, holy living. Sabihin nga natin, righteous living. Sabi po sa binabasa natin kanina, balikan po natin, sabi niya ay, I urge you as foreigners, sabi niya ay nananawagan ako, pinamanhikan ko. Panawagan po ni Apostle Peter to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So dapat po yun normal. Okay, yun, normal po yun sa isang Kristiyano. Normal po yun sa isang mamayan ng langit. Check po natin yung sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, starting from verse 3. God wants you to be holy. He wants you to stay away from sexual sins. God wants each one of you to learn to control your own body. Use your body in a way that is holy, that gives honor to God. But let your sexual desires control you. Don't let your sexual desires control you like the people who don't know God. So dapat ganon. Dati, you use your body, okay, to dati ginagawa mo not to glorify God, to dishonor God, but right now, sabi mo, Lord, I want to use my body to honor you. Diba? I want my life, Lord, to be pleasing to you. So yun po yun. Okay, then, ito po sinabi, ano yan, pag sinabing abstain, sa ibang makasalin, sabi, talikuran, ibang makasalin ay yung mga desire natin, yung mga flesh desire, sabi nila ay patayin, gutumin. Okay, so baka iba sa inyo alam na yung kwento na to, may isang dalawang aso, yung isang maestro, puti sa itim, at yung mananalo nakadepende sa kanya. Kung gusto niyang manalo yung puti, papakainin niya yung puti, gugutumin niya yung itim. At kung gusto naman niyang manalo yung itim, papakainin niya yung itim, gugutumin niya yung puti. So, ganun po din sa buhay Kristiyano. Kung gusto natin na manalo yung spiritual life natin, mag-grow, ay gutumin natin yung fleshly desire. Okay? Pakainin natin palakasin natin yung ating spiritual life. Okay, nagkaintindihan po. No? Meron pong sinabi sa akin yung aking kaibigan na taga-Pasig. Pacheck nga bro. Okay, yan. Kaibigan ko yan eh. Sabi niya, kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya katanggap-tanggap. Sabi niya, don't normalize. Let's not normalize corruption. Kasi yun nga eh. Sabi nila, pag politiko, kasama na yung sistema. Pag sa mga gobyerno, pagkuha ng mga permit, di ba? Okay, at iba pa. Kasama na yan, yung SOP, yung kickback, at ano-ano pa, no? Okay? Kasi sabi niya normal yun eh. Normal yung ganitong kalakaran. Okay? Pero bilang mga Kristiyano, dapat para sa atin, hindi normal yun. At iba na yung normal sa atin. At yung mga normal nga, foreign na sa atin, at yung mga foreign sa kanila,
ay normal na sa atin. Ako po, awang-awa ako sa isang bayan sa Nueva Ecija. Yung mga kalapit city niya, nagsisiunlaran, pero yung city na yon napag-iwanan. Alam niyo kung bakit? Bago makapagtayo ng SM, may kickback muna na 30% o 40%. Inaharang yung paglago. Kasi yun nga po eh. Pero dapat makita natin na iba po tayo. Iba na yung klase ng pamumuhay na meron tayo. At iba na yung normal sa atin. Okay? Nakatira ka sa mundo, pero hindi ka taga-mundo at hindi dapat makamundo. Amen o ba ron? Amen o ba ron? So, pakicheck katabi mo, sabi mo sa kanya, tagalangit ka. Ang hina naman. Okay? Ang hina naman. Yeah. Tagalangit ka. No? That's number one. Then number two, as heaven citizens, we are beneficiaries. Sabi po sa Matthew chapter 6, 31 to 33, so do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom is in His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Beneficiaries. Ibig sabihin po niyan, sinasabi dyan na, come on, bilang mamayan ng langit, we are beneficiaries of God's provision. Tama ba? Recipients of His blessings. Physical man yan, spiritual man yan. Sino po sa inyo dito, nung sumunod ka sa Panginoon, naging mananampalataya ka, alam mo, sarili mo, marami ka na natanggap na pagpapala mula sa Panginoon. At alam mo, marami ka pang tatanggapin na pagpapala sa Panginoon. Napakarami na po sa spiritual, ang dami na. Eternal life, yung po mga forgiveness, yung shalom na binibigay ng Panginoon, ang dami na. No? Nung panahon po ng pandemic, nung COVID, no? Tinamaan ako ng COVID, kaya lang hindi ko na talaga sinabi. Pero lahat ng sintomas, andun na eh. Akala ko mamatay na ako, nag-iwan na ako ng last will of testament kay Ayang sa kay Mateo. Sabi ko, yung 10 Bible ko kay Mateo yan. Yung tsinelas ko kay Mateo yan. Kasi isang insurance ko nakapangalan sa parents ko, kasi gusto ko talaga mapunta sa kanila. Hindi ko alam eh. Talagang, si Mateo po sa kasi Ayang yung gusto kong maging beneficiaries nung time na yun. Okay? Yun po yung point, no? Okay, tayo po, as a father, beneficiaries ko yung mga anak ko eh. Yung pamilya ko eh. So tayo din po, sabi po ng binasa natin kanina, sabi niya, your heavenly fathers knows that you need them. Kaya sabi niya, do not worry. Sabihin ka po natin, do not worry. Okay, sabi diyan, do not worry. Why? Kasi sabi niya, relax ka lang, sagot kita. Sabi sa katabi mo, sagot ko yung dinner mo mamaya. Okay? Sagot ka ni Lord, di ba? Minsan, ang dami nating mga wino-worry. Okay? Do not worry about our needs in life. Sabi doon, our Heavenly Father knows that we need them. And our Heavenly Father will enable to provide for our needs. Tama ba? So, why worry? Sige nga bro, may nakita po ako sa Facebook, check nyo nga po to yung mga mental health guru, kung tama po yan. Ito po yung mga pagkakaiba nila. Okay? Yung pong, chinek ko po, nagtanong ko kay AI, sabi ko, what is worry in a biblical context? Okay? Ito yung sagot po niya. Worry is understood as anxiety and is about future, stemming from a lack of trust in God's provision and care. Yun. Yung worry is a lack of trust in God's provision. Na pag nag-worry ka, kasi kawalan nyo ng tiwala sa Panginoon, ipoprovide niya, at He cares for you. At hindi lang po yun, focuses on a negative outcome. Kasi pag nag-worry naman, actually yung nag-worry, hindi naman siya action eh. Iisipin niya lang, mag-overthink lang, walang ginawa, at hindi siya nag-expect na magandang resulta nito. Okay? Bilang mga Kristiyano, ano po yung dapat nating gawin?
Okay, so being worried about our needs and being concerned about it are two different things. Okay po yung concern natin. Okay po na yung may mga needs tayo, concern po natin yan, pero wag naman pong to the point na umabot sa worry. At mawala na yung tiwala natin sa Panginoon na kaya niyang ibigay yung mga pangailangan natin. Okay? Sabi nga nila, why worry when you can pray? Imbis na mag-worry ka, o di gawin mong pre-request yung iyong mga needs, yung iyong mga pangailangan sa buhay. Tama mo ba? Kung may GC kayo, sabihin mo, ito yung needs namin, ito yung, can you please pray for us? Okay? Pero iwasan din naman natin yung mag-upo sa Facebook at magparinig, di ba? Kasi pag ganon, di parang yung tiwala natin nasa tao na. Okay? Hindi naman sa ganon. Pero dapat, kaya nga, ang point lang dito, unbelievers seek the resources, but believers seek the source. Kaya sabi doon, seek first His kingdom and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Actually po, sa Matthew chapter 6 din, kung babalikan natin, sabi niya, the Lord's Prayer, sabi niya, hallowed be your name, your kingdom come. Sabi niya, give us this day our daily bread. Pero may nakalagay din po doon, yung salitang, your heavenly Father knows what you need, even before you pray. Okay? As a Christian, as unbelievers focuses on the daily bread. Yun nga, yun yung after sila eh. Yun yung hinahanap nila. Pero dapat tayo, our focus is on Heavenly Father. Na alam natin, may tatay ako and He is able to provide for our needs. Palapaan naman po natin ang ating Heavenly Father. Yun po yung point po nun. Pero ang tanong po, pagdating po sa mga provision ni Lord, saan po tayo nagtitiwala? Baka po ang tiwala natin ay sa mga natural provision ni Lord. Yung kinsenas katapusan. Di ba? Ito, may sideline, may income. Pero how about, subukan natin yung supernatural provision. Di ba? May mga pagkakataon, alam mo, hindi kakayanin, pero sabihin mo, Lord, I will trust in you. I will give my tithes, Panginoon. Ibibigay ko yung para sa iyo. At Panginoon, magtitiwala ako. Ano yan? Ako po, example po, sa Bible, yung mga supernatural provision, may binanggit ka pare, no? Yung si Lord ay nagbigay ng pagkain kay Elijah sa pamamagitan ng uwak. Di ba? Malay mo, mamaya, may kalapati sa bahay nyo, may dalang 20,000. Okay? O kaya may dalang, di ba? Kalapati yung pare. Uwak, ano naman pwede dyan? Baka may dalang mamaya yung, di ba? Baka mamaya may cut dyan, di ba? Some point po, ano yung example ng Bible ng supernatural provision? How about the feeding of the 5,000? Ano yung natural doon? Natural yung tinapay at natural yung isda. Pero yung supernatural yung pinarami ni Lord. So ang point ko po dito, yung pagtitiwala natin sa pagtitiwala natin sa Panginoon na beneficiaries tayo, okay, ng kanyang mga blessings. Hindi lang beneficiaries, priority tayo. Minsan nagreklamo yung lola ko kasi may nagbibigay sa mga senior citizen, mga beneficiaries, kasama siya, hindi siya nabibigyan. Sabi, hindi po ay priority. Ay, may anak naman po kayo sa abroad. Galit na galit siya. Sabi ng tita ko, ayaw mo na, nay, ako na yung magbibigay sa'yo. Pwede po, may mga ganyan mga beneficiary dapat tayo, pero minsan, ay alam mong priority ka, hindi nagiging priority. At minsan naman yung hindi priority, nagiging priority. Pero ang ating pong, dahil mamayan po tayo ng langit, at nakikita po ng ating amang nasa langit yung pangailangan natin, hindi po tayo nawawala sa listahan niya ng kanyang priority. Tama ho ba? Tama ho ba yun? So dapat ay malinaw po sa atin yung mga bagay po na yan. Then, ano po yung number 1, as a citizens of heaven, we are foreigners. As citizens of heaven, we are beneficiaries. Then, number 3, as heaven's citizens, we are ambassadors. Okay? Paki-check katabi mo, sabihin mo, ambassador ka pala ng langit. So, nire-represent mo pala yung langit. So, pag sinabi nating ambassador, ano po ba yan?
Of course, yung sa atin, pag sinabing ambassador, di ba, alam natin yan kasi nga sanay na tayo dyan. Isang bansa, okay, magpapadala siya ng representative, okay, yung embassy doon. Sample tayo, meron tayong embassy sa Amerika, sa Canada, at nirepresent niya yung Pilipinas. Pero tayo po, as a believers, as a Christian, o diba, all believers are ambassadors of Christ. Tama? Ibig sabihin niyan, we are representative of Christ on earth, entrusted with the ministry of reconciliation. Okay? At bilang mga ambassador, meron po tayong role. Okay? Ito po yung dapat role natin. We represent the King of Heaven with the gospel who pleads with the people of the world to be reconciled with God. Pag sinabi natin ambassador, we represent God before people. Nirepresent natin si God, yung hari, okay, sa mga tao. Yun po yun. Okay, para maging malinaw, i-check nga po natin ito muna. Basta gano'n ito po yun. Okay, sabi niya, pinamamanhik namin. Pero as ambassador, meron po tayong mga role na dapat gampanan. Okay, ibig sabihin yan, sabi po ng, pakita mo nga bro, yung tatlo. Yan. So ito, yung pray, care, and share. Pero bago yan, sabi, heaven is my home, I'm just here recruiting. Okay, so sinasabi natin sa kanila, hey, come on, there's a better country. There's a better place. Kung alam mo, tingin mo ito na yon, meron pa. Okay, pero paano po yon? Ito gagawin, dapat ito, pwede po to. Pwede natin gawing strategy yan, pray, care, and share. Sabihin nga po natin, pray. Sabihin po natin, care. Sabihin natin, share. Pag sinabing ambassador, ito po yan, we represent God before people. Pero pasok din po yan sa pangalawa, we represent people before God. Actually, ito po, intercessor to. Pero pasok din po yan sa trabaho ng isang ambassador. Ambassador of Christ, tayo po yun. Pag-pray po natin yung mga tao, sample po, this coming Sunday, mag-i-invite po tayo, okay? Pinapanawagan na po natin yan, November 1 po yan. November 1 po, ay ano? Anong day yan? November 2, All Souls, yun po yung sinasabi natin. No? Pero may kinalaman po yan, kaya po ito po ay invitation po natin yan. Imbitahin po natin lahat po na may kaluluwa. Okay? Lahat na may kaluluwa. Yung tambay, may kaluluwa ka, di ba? Kasama ka. Ibig sabihin po, mag-invite po tayo. Mag-recruit pa po tayo ng mga maraming mamayan ng kalangitan. Pwedeng gamitin yan. Ito po, pag-pray natin sila, na i-open ni Lord yung puso nila. Okay? Na maging open sila sa gospel. Pero pinipray po natin sa kanila, pwede tayo magpakita ng care, demonstrate Christ's love in tangible ways. Pag nakita mo yung post niya sa Facebook, parang emoji, umiiyak ka. Sabi mo, Beshi, may problema ka ba? Pwede tayo magkape. Di ba? Diba? Nakita mo, parang malungkot siya. Kumusta ka? Di ba? Mag-build tayo ng relationship. As after niyan, ay pag nakapag-build ka na, tingin mo ready na siya, ay pwede nyo nang i-share yung gospel. Yun nga, the message of reconciliation through Jesus Christ. Ikwento mo din. Share your kwentology. Di ba? Kung paano ka binago ng Panginoon, yung testimony mo. Pero, alam po ninyo, may isang nagsabi, sa care po sabi po ni John Maxwell, minsan kasi ang tirada natin, makinig ka! Ay, nagulat na. Makinig ka! Share the gospel! Yung tao nagulat, may impyerno! Parang, di ba? Pero minsan pwede. Pero minsan ay hindi pa ready. Pag-pray mo muna. Di ba? Pag-pray muna natin. At pag-pray mo din kay Lord, Lord, ayoko muna share next week, Lord, huwag muna mamatay. Pag-pray mo din. Diba? Pag-pray mo din, Lord, dapat langit to, Lord. Mamayan to ng langit. Huwag muna mamatay, Lord. Kasi mag-show pa ako ng care. Ililibre ko muna, Lord. Kukumustahin ko muna, Lord. Okay, sabi ni John Maxwell, sabi niya, people don't care how much you know until they know how much you care. Pakita natin yung genuine care sa kanila. Tama ba? Hanggang sa makita nila ay, yun nga yung as an ambassador, yung testimony natin. Okay, so pwede po yan. Pwede natin gawin yan. Pwede bang gawin natin yan sa mga cell group? Okay? Yung isama natin yan sa sa CDG natin. Tapos po yan, pwede tayong mag-share ng ganyan. Yun po yung mga pwede natin gawin.
Di ba yung isang ambassador, pinag-isipan ko, ano ba yung ginagawa niya? Di ba, pinopromote niya yung kanyang bansa? Di ba? Di ba? Kasabihin niya sa mga mamamayan ng bansa na yon, punta kayo dito. This is the Philippines example. Tama? Go there as a tourist, as a foreigner. Go to Boracay. Di ba? Go to Divisoria. Go to GTC. Di ba? Di ba? Pinopromote niya. Kasi gusto niya, pumunta yung mga tao doon eh. Tama? Gusto niya, of course, kasama yan sa magkaroon ng income, sa turista. Tama? Gagawin nila yan. Papakita nila, visit us. Go here. Okay, lahat naman yun, may promotion pa yan. Pero tayo, kung talagang naniniwala ka na yung langit kailangan nila, na better country, bakit hindi natin sabihin yun? Di ba? Ba't di natin sabihin, this is heaven. Before that, this is hell. Di ba? Come on. But there's a better place. Di ba? If you think this country is better place, there's one better place. And I want you to go there. This is how the Bible describes heaven. Tama? Come on. Di ba? Parang makasarili naman natin kung tayo lang kung ikaw lang gusto mo maging mamaya ng langit, sabihin mo, ayoko. Galit ako sa kanya. Gusto ko mamaya siya ng impyerno. No, dapat magkaroon tayo ng compassion. Tama ba mga kapatid? Ulitin ko po this coming Sunday, pag-invite po natin yan, ang dami pong space sa taas. Okay lang ko kayo dyan? Okay lang kayo dyan? Kawawa naman yung upuan. Walang di malang nakaranas. Maupuan. Diba? Kawawa naman to, bro. Diba? Kawawa naman yung mga upuan na yun, hindi na ilatag. Ha? Come on. Come on. Sabihin mo sa katabi mo, okay, mag-recruit pa tayo ng mamaya ng langit. Come on, come on. Para hindi kumbinsido. Come on, everyone. Come on, come on. Are you with us? Okay, sige. Sign mo na. Okay, yung katabi, dapat meron yan, ha? Okay, lapit mo sa akin Sunday, ha? Sabihin mo, may church kami, ang ganda. Punta ka. Ililibre ka sa leader ko, si John Joshua. Sabihin mo agad, mag-Jollibee tayo. Tapos, pag uwi mo, mag-pray ka, Lord, nabanggit ko na eh. Maganda ang GTC, ililibre, Lord. Saan ako pagalitan na sa leader ko? Lord, di ba? Come on, papahiya ba tayo ni Lord? Come on. Come on. Di ba, kung yung bahay mo maganda, pag-i-invite mo. Tama ba? O di pag-invite din natin yung spiritual home natin dito. At lalong ipag-invite natin yung ating permanent home sa langit. Nagkaintindihan po mga kapatid. Palakpakan naman natin sa Lord yan. No? Bilang pagkatapos po ay, this is my last question. Pero medyo matagal pa ako. Ilang minuto, Pastor? Check natin, ha? Binabantayan ako ni Pastor Rafi. This is my last question. How's your home in heaven? How's your home in heaven? Kumusta yung... mamamayan tayo ng langit. Pero specifically, may tirahan ka sa langit. Kumusta na? May bubong na kaya yon? May bubong na kaya yung bahay mo sa langit, bro? Napinturahan na kaya? Nakatiles kaya? Come on. Ano kaya kulay? Baka may maganda bang ilaw na? What is my point? Basahin natin. John 14:1. Sabi ng Panginoon, don't let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. Yung rooms po dyan, hindi lang maliit na room. We consider that at home. Malaki po talaga. And that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you. Nauna po si Jesus doon, ang ating Panginoong Yesus, at inahanda po niya yung ating tirahan sa langit. So, kumusta ang bahay mo sa langit? Okay, sabi niya, susunduin ko kayo. If I go, prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Alam ko po, iba sa inyo, alam niyo na itong kwento na to, pero I just want to make a point. Yung pastor, sumakay po siya ng Grab, dati jeep lang, no? Jeepney. Tapos yung kaskasero, yung driver, talagang sabi ng pastor, dahan-dahan lang bro. Hindi, pastor, kayang-kaya ko to, expert ako. Talagang ginawa niyang 150, ano ba yun? Yung takbo, paatras, talagang ginalingan niya. Bang! Talagang bumangga sila, namatay silang dalawa. At paggising nila,
mulat na kanilang mata ay nasa langit na. Sa langit pala, ay unang ginagawa doon, may mga initial reward, ibibigay na yung susi na magiging bahay nila. Okay? At nauna sa listahan ay sa pila, yung driver, kasi letter A bro letter A. Alphabetical pala. Alphabetical. So kinuha niya yung kanyang susi, sabi niya, ay, ang laki ng susi niya, no? At nakita niyo yung bahay niya, ang ganda ng bahay ko, malamansyon. Malamansyon, no? Yung pastor, letter C, kaya naghintay ng konti, ayan na, pumunta na. Sabi niya, mas malaki yan sa akin kasi yung kaskasero nga, na Kristiyano na umuupo lang sa likod tuwing Sunday, tuwing offering, umiihi pa. Ang laki ng reward Ako kaya, pero nagulat siya yung kanyang susi ang liit. At talagang kakamot-kamot siya ng ulo, bubuksan niya na yung bahay niya. Nakita niya si Apostle Peter, may hawak na isda, hindi manok. Kasi fisherman siya. Hindi na get. Okay, tuloy natin yung kwento, baka mawala tayo. Tapos sabi niya, Apostle Peter, sir, bro, baka naman pwede magtanong, bakit yung driver na to, ang laki naman ng susi, laki ng bahay. Ako, pastor ako ba't siya, di ba? Paupo-upo lang Saka, dahil nga sa kanya, punta ako dito kaskasero sabi ng Chief Angel, ito po record, Mr. Sir, no? Hindi po tayo dito, walang daya po dito, wala po ditong korupsyon. Sabi niya, no? Malinaw po yan. Kasi po, sabi niya, pag yung Grab driver, maraming sumasakay sa kanya, dahil kaskasero, napapapray yung mga tao. Sabi niya, Panginoon, ingatan niyo kami. Lord, pag namatay ako, Lord, tinatanggap na kita, Lord. Kaya ang daming naligtas. Pero sabi niya, samantalang ikaw, pag nagpe-preach, ang daming tulog. Uy, pakiusap huwag niyo naman po kami tulugan. Diba? Para yung bahay naman namin sa langit, may maganda naman. Tama mo ba? Pero ano point ko po? Ang point ko po, isipin natin, sabi po ng Matthew chapter 6 din, sabi niya ay, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Tama? At paano po tayo mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Yung ginawa po nating paglilingkod. Our service, our giving to God, yun po yung way natin ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya ang problema po, tinatayo yung bahay mo tumigil ka sa paglilingkod. Napakamot yung angel, sabi niya, walang bubong Parang walang pintuan Come on. Tama ba? So makita natin, minsan kasi, at makita natin yung ganong kaisipan, hindi pala nasayang yung ginagawa kong paglilingkod. Nakikita man ng tao, hindi sayang. Yung pagbibigay ko sa gawain ng Panginoon, na pinambilti ko na lang dapat, pinantispreso ko, pinamote ko pa, pero hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi nawawala ng kabuluhan. Tama ba? This month po ay kami mga pastor, may mga ibang mga ministry. So na-appreciate namin, may mga konting mga sorpresa sa katalista po, sa couples, sa youth. Ako po, binigyan po ako kahapon ng pansit. Kahit binigyan din ako ng repolyo at ng carrots. Napakamot ako, sabi ko, panulutuin to. Kaya pwede mo mag-request next time, iluto nyo na lang. Alam nyo bakit? Kanina pag-uwi ko, ako pa nagluto. Pagod na pagod ako, tapos ako pa naghugas ng pinggan. Alam nyo bakit? Kasi po sa bahay namin, sorry sa bahay po kasi namin, merong dalawang prinsesa, si Abby saka si Joy. Yan. May isang prinsipe, si Mateo, at may isang reyna, si Ayang. Ako ay alipin lamang. So ang point ko po ay we appreciate that, no? Tapos honestly po this week nag-iisip ako. Sabi ko, nag-chat po ako sa GC namin ng mga youth workers. Sabi ko ay honestly, sabi ko nakakahiyang maging tamad na pastor ng GTC kasi ang sisipag ng mga leaders at members ng GTC. Come on, palakpakan naman natin sa Lord. Yeah, nakakahiya sa part namin. Di ba? Sabi ko, sisipag. Kaya sabi ko, Lord, sipagan ko, Lord, baka kasi mas malaki pa yung bahay niya sa langit. Pero ang point ko po, sa langit po, may kanya, sabihin natin, example lang po, may kanya-kanya po tayong bahay. Maganda na po yun.
Pero baka po, di ba, pwede pa nating pagandahin. We don't know. The exact, ano po yung mangyayari sa langit. Pero ang point ko po dito ay, yun nga po ang tinasayang yung paglilingkod namin. Ako po as a leader, as a pastor, sabi ko nga, Lord, I want to reward these people. Pero dahil Pastor's Month nga po, we really appreciate that. Pero sa puso namin, no, nakikita namin yung sipag nyo at kung ipagpapalain pa nga ng Panginoon, kaya we're asking for mga blessings pa ni Lord financially kasi we want to honor you din. We want to reward you din. Nagkaintindihan po. Sige, tayo po tayong lahat. Bilang pagkatapos po, may isa akong kakilala. Siya po ay OFW sa ibang bansa. Alam niya kanyang sarili na babalik siya sa kanyang bayan, sa kanyang home, yung Pilipinas. Nagpapadala po siya ng pang-business. Sabi niya, padala ka, paggawa tayo ng bahay. Nagpadala po siya. Pero laking gulat po niya, umuwi siya ng Pilipinas, walang naitayong bahay. Sabi niya ay paghahandaan ko yung aking pag 60, tawag doon? Retirement. No? Mag-retire na ako sa Pilipinas, yung sa home ko. Tapos na ako magtrabaho. Pero laking gulat po niya, wala. Yung pinapadala niya, napunta sa wala. Sinasabi ko po to kasi tayo po hindi ganon. Alam natin na nabubuhay tayo sa mundo, pero nag-i-invest din po tayo sa ating eternal home. Alam natin, lahat po ng ginawa natin, in-invest natin, pagdating doon, alam natin ay hindi nawalan ng kabuluhan, nakita natin, makikita natin. I don't know the picture. Pero baka sinasabi ko po, wala pa nga yun eh. Wala pa nga yun, mga kapatid. Bilang pagkatapos, as a foreigners of this world, number one, ay our life here on earth is just a temporary. Temporary. We are temporary resident and we have a temporary identity. As a beneficiaries, our life on earth is a trust. Trust in a sense na, alam ko, meron akong tatay sa langit, ipoprovide niya yung mga pangailangan ko. Tama ba? Puprovide niya. At alam ko, di ako nawawala yung pangalan ko sa listahan niya. Alam niya yung mga pangailangan ko. As an ambassador, our life on earth is a temporary assignment. May assignment tayo kay Lord. At binigyan niya tayo ng assignment. Niligtas ka, pero sabi niya, come on, mag-share din tayo. Mag-recruit pa tayo. Sabihin natin sa kanila na there's a better place. There's a better country. And this better country is heavenly one. At gusto din natin maging mamayan sila ng langit. Yun po yung panawagan natin, mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon namin, maraming salamat sa katotohanan. Kami po ay naging parte, naging mamayan ng langit, Panginoon. Dahil sa pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, salamat Panginoon kasi yung mga pangailangan namin ay tinutugon po ninyo. Salamat Lord, di kayo nagkulang. Minsan nga, sobra pa Panginoon, hindi lang yung mga needs, pati yung mga wants po at mga desire, binibigay pa po ninyo. Lord, tulungan nyo kami as ambassador na gawin po yung role po namin. This week, Panginoon, mga kapatid, hanap tayo ng mga tao na ipag-pray natin, na pagpapakitaan natin ng care. We will demonstrate the Christ love to them at i-prepare din natin sarili natin sa pag-share ng gospel. Panginoon, dalayan namin maging totoo po sa amin at iniling namin na tanggapin namin to sa puso namin na kami talaga ay merong permanent home. Heaven is our home. Heaven is our home, mga kapatid. Heaven is our home. At sa pag-uwi natin sa mga oras na to, tanggapin natin yung pagpapala, yung basbas ng Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin natin yung pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pagsama, pakikipisan ng Espiritu ay tanggapin natin lahat. Ngayon magpakailan pa man. Amen at amen. God bless you.